Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our daily prayer and scripture. Today is July 2, Wednesday. It's already 11:30 in our place. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo chapter 8 verse 28 up to 34. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa ibayo, sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis, kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain, at namanhik sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan, at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Dito sa panghuling sinasabi rito, na kung iisipin natin, nakapagpalayas nga ng demonyo ang ating Panginoon. Kumbaga, magandang balita yung kasi pinalayas na yung demonyo dito sa mga dalawang lalaki na inaalihan ng demonyo. Pero nung ibinalita nung tagapag-alaga ng kawan ng mga baboy, yung nangyari sa pagpapalayas na ng demonyo doon sa dalawang lalaki at ang pagpasok ng mga demonyo doon sa baboy at nalunod, naging negatibo ang tugon ng mga tao, mga taga doon. Kaya nakakapagtaka kung bakit ganun. Sana nga natuwa pa sila, kasi napalayas yung mga demonyo doon sa dalawang lalaki. Pero ang iniisip ko naman, siguro iba yung iniisip ng mga taga doon. Parang siya yung iniisip nila na pinakapinuno ng mga demonyo. Parang ganun siguro, na sinusunod siya ng demonyo dahil siya yung pinuno. Tapos nung pumayag si Jesus na lumipat ang demonyo doon sa mga baboy, at dahil doon nalunod at namatay ang mga baboy. So nawalan sila ng mga pangkabuhayan. Kaya nung makita nila si Jesus, gusto nila na paalisin si Jesus. Sa tingin ko ganun yung impression ng mga taga doon. Hindi siya alagad ng Diyos, kundi parang siya, kampon siya ng demonyo. Yun ang tingin nila kay Jesus. Dito sa gospel ni Matthew, dalawang lalaki dito yung inalihan ng mga demonyo. Dito, doon sa gospel ni Mark, babasa natin na isang lalaki lang yung inaalihan ng demonyo doon. At hindi lang isang demonyo. Legion yung tawag nila, napakaraming demonyo na nandoon.
At nung ano siya siguro malamang iba yung source ni Matthew. Kumbaga mas marami siyang nakalap na kwento tungkol dito sa inaalihan ng demonyo. At yung kay Mark naman, sa tingin ko, malamang na ito yung pinakamas mabagsik na doon sa dalawang lalaki. Itong nag-iisa ito. Kaya ito yung nakuha na ng kwento ni Mark. Doon sa kwento ni Mark, nakalagay doon nung nakaalis na yung demonyo, sinabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. So iba yung dating nito, kasi ito mismong lalaki na inalihan ng demonyo ang magkukwento sa kasambahay niya. Yung una, yung mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy ang nagkwento doon sa mga tao, kaya naging negative yung tugon nila. Pero dito, yung lalaki na inaalihan ng demonyo, siya mismo ang napagaling ni Jesus. Kaya sa tingin ko, ito ang magbibigay or magpapakalat ng mabuting balita ng Panginoon. Kaya dito, maraming mga bagay dito na pwede nating pagnilayan at marami ding mga mensahe na pwede nating makuha sa gospel na ito, sa mabuting balita. Kaya maganda na yung mga magandang sa buhay natin na masagap natin yung mga positive side, o kaya kung ano yung magaganda, hindi lamang sa mga negative. So maganda rin na pagtuunan natin ng pansin yung mga positive news na makakapagbigay ng tulong sa ating buhay. Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig and God bless po mga kapatid.